Welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po ako magpatuloy ay gusto ko lang munang reaksyonan yung dalawang comment dito. Actually isang comment na hindi ako sang-ayon at yung isang comment naman ay sang-ayon ako. Magkaibang tao ito. Okay, unahin natin yung comment ni Shari Duko na pinipilit niya na wala daw pagkakulong yung firearms na may license na nahuli outside residence. Pinipilit niya. Pero binasa natin, lahat na ng batas ay binasa natin ay lahat ay may pagkakulong. Pero pinipilit pa rin niya. Ang sabi niya dito ay, yung cancellation of license is part of relegatory power of PNP. Natural lang. Ay, mamaya ko na sasagutin yan. Okay, sabi niya, yes sir, pero iba po ang penalty ng illegal possession of firearms. Pinipilit niya ang ibang penalty nun, pero binasa na natin ito ha. Kaysa yung technical violation ng sa RA 10591, particularly section 5 article 31 sa RA 10591 o inano pala. Ngayon, babasahin natin kung mayroong bang technical violation. Pag nabasa natin yung technical violation na yan, sasang-ayon ako. Sasang-ayon ako at baka tumigil pa ako ng pagbablog kung mayroon yung technical violation na yan. At ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung technical violation na yan. Baka hindi ninyo naintindihan yung technical violation, ipapaliwanag ko sa inyo. Maya-maya lang. So, ito naman yung sang-ayon ako sa ano na ito. Sa Nueva Prepare. Dito ako sang-ayon kasi may video ako na dapat ay hindi inihahalo yung mga live bullet sa dummy bullet. Ito, meron siya. Ako yung nagpapasalamat sa iyo, Nueva Prepare. Inano mo ito. Ginagamit namin ang dummy bullet kahalo ang live sa tactical training, tawag namin malfunction drills. Okay. Sang-ayon ako dyan. Tip up malfunction, double feed malfunction, stop pipe malfunction, click. Ito yung random na inihalo yung snap cap. Okay. Ako ay sang-ayon dito, pero iba yung malfunction drill kaysa dun sa shooting practice. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo yan. Tama siya, tama. Naniniwala ko diyan. At yan ay ginagawa ko rin. So, bago yan ay pasasalamatan ko lamang kayong lahat sa maganda ninyong mga comment na kung saan dyan tayo kumukuha ng mga ating content. At gayon din na maraming salamat sa inyong pag-share at pagla-like sa ating mga videos na kung saan ay nakakadagdag yan ng ating mga subscribers. At maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakadagdag naman yan sa ating kita. O yung kita natin sa YouTube at yung ating kinikita sa YouTube ay tinutulong naman natin sa ating mga beneficiaries, 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin na mabigyan ng allowance na kanilang mga pambaon. Ngayon din, papasalamat ako doon sa mga nagpadala sa ating premiere video, pangunguna ni Nuli Peace America ng Virginia, USA. Malaki ang naitulong mo para sa ating mga bata, lalo tigito sa binili ng eyeglasses at yung binili ng mga school supplies ng mga bata. Ngayon din maraming salamat kay Jubil Platon Buyumay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, unahin na natin yung hindi ako sang-ayon. Okay. Yung unang sabi niya, yung cancellation of license is part of relegatory power of PNP. Ay talagang silang may power na ano niyan. Wala nang ibang may power na mag-cancela ng license. Kasi nga, may kaso parang yung sasakyan mo naka-aksidente. Impounded. Okay? Impounded yung sasakyan mo hanggang hindi natatapos yung kaso. Ganon din ang sa baril. Cancellation muna yan. Impounded muna yan. Ngayon, kung makaka-absuelto ka, ay di, pwedeng ibalik yan sa iyo. Ngayon, pag ikaw ay nakulong, ay ano pang gagawin mo? Ay kung ikaw ay nahatulan na halimbawa, hindi ka na-absuelto, talagang natuluyan ka, ay di papatupad yung batas. Okay, ano yung batas?
Okay. Ano yung batas na sinasabi na may pagkakulong? Ay kulong ka nga eh. Ay pinipilit mo na walang kulong. Ay mayroon naman talagang kulong. Depende nga yan sa iyong abogado kung maipapapanalo ka ng abogado mo. Oh. Okay, tingnan na natin yung ano, sir, yung sinasabi mong technical violation sa RA 1059, particularly sa section 5, article 5 at nasa section 31. Okay, basahin na natin para hindi na tayo magaba. Pag ito ay may nabasa tayo dito ay di ito. Papakita ko na sa inyo. Article 5. Article 5 yan ha. Basahin natin yung mga penalty dyan sa Article 5. Kaya nga sabi ko, depende yan sa mga bigat ng kaso ninyo. At meron pa rin ako ditong idadagdag sa inyo. A, ang sabi dito ay unlawful acquisition of or possession of firearms and ammunition. The unlawful acquisition, possession of firearms and ammunition shall be penalized as follows. Ito ay huling basa ko na. Ito na talaga yung batas. Ang unang mga binatas natin, yung mga implementing rules and regulation at saka yung mga revised penal code. Nabasa na natin yun, pero wala tayong nabasa na technical. Okay. So, ang sabi dito ay A, the penalty of prison mayor is medium period shall be imposed upon person who shall unlawfully acquisition possession of small arms. Kaya nga, may iba ang sa small arms, iba ang ito ang sabi, the penalty of reclusion temporal, reclusion perpetua shall impose if 3 or more shall arms as classified A light weapons unlawfully acquired possession. Hanggang 3. Ito naman, C, the penalty of prison mayor, ito naman yung prison mayor, hanggang 12. Yung una, prison temporal hanggang 6 years yun, hanggang 6 years. Ito naman, prison mayor, ito hanggang 12. A penalty of prison mayor is maximum period shall be imposed upon a person who shall unlawfully acquire possess class A light weapon. Ito, yung mga class A light weapon, ito yung mga yung mga 223 yung mga 223 Armalite, mga ganyan. Hindi ko na yan, mahaba pa tayo. Ito naman, reclusion perpetua, ito yung may habang buhay hanggang 20 years. Ito, sabi naman dito, the penalty of reclusion perpetua shall be imposed upon the person who shall lawfully acquire possesses of class B light weapons. Ito naman yung mga mas matataas pang caliber. Di ko na sa inyo, haba pa tayo. Ito naman, may mga dagdag na kaso. Hindi ko pa ito nasasabi sa inyo. The penalty of 1 degree higher than the provided in the paragraph A to C, this section shall be imposed upon person who shall unlawfully possess any firearms under or combination of the following condition. Ito, pag yung mga baril ninyo ay nahulihan ng ganitong kondisyon, may dagdag na 1 degree. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo yung 1 degree kung anong dagdag yun. Bahala na yung, hindi ako ang judge. Ito, may 1 degree dagdag ha. Loaded with ammunition or inserted with a loaded magazine. Ayun, pag may nakasaksak na loaded magazine. Pag may nakasaksak na loaded magazine, 1 degree higher. Sa revolver siguro, pag yung cylinder ay may mga lamang bala, iba 'yon. Kasi kasama na doon yung ammunition. Ito, fitted or mounted with laser. Yan, laser ha. Tandaan ninyo, baka yung mga baril ninyo ay may laser na walang permit. Laser or any gadget used to guide a shooter to hit the target such as thermal weapon sight, TWS, and light. Yung may mga laser. Ano yung mga thermal weapon sight? Yung kahit sa gabi, nadidetect yung init ng tao. Nakikita yung figure ng tao. Yun ang mga thermal weapon sight. At saka yung iba pang mga gadget na kagaya noon. Ito pa, fitted or mounted with sniper scope. Yan,
Baka kayo may mga sniper scope. Ha? Hindi ako nagsabi niyan. Batas yan, ha? Firearms, muffler, or firearm silencer. O, nabanggit na natin yan. Mga silencer, ha? Sniper scope. Nako, delikado kayo. O, accompanied with extra barrel. O, baka yung box ninyo may extra barrel pa. May 1 degree kayo. Ha? Tandaan ninyo yan. Ito pa, converted to capable of firing full automatic bars. O, yung may mga Glock. Kaya sabi sa akin, gusto ko sir magpaturo ng paggagawa niyang conversion na yan para mag full automatic. 1 degree po yan. Matataas ang inyong kaso. At kahit yan lang mahuli sa inyo, may kaso na kayo. Okay. So, ayan. Punta na tayo dun sa Article 31 para matapos na itong usapan na ito. Okay, Article 31. Ito, Section 31. Article 5, Section 31. Absence pag absent, wala. Absent nga eh. Absence of permit to carry outside residence. The penalty of prison correctional. Ay, liwanag ng prison correctional. Yan yung 6 months and 1 day to 6 years. Yan yun. And a fine of 10,000 pesos. And a fine of 10,000. Hindi naman sinabi dyan na fine lamang ng 10,000 pesos. Kung sinabi niya na fine 10,000 pesos only, ay nakaliwanag na liwanag dyan. Ako nawala na ng boses. Penalty of prison correctional and fine of 10,000 pesos shall impose upon a person who is licensed to own. Licensed to own. Liwanag. Firearms. But who shall carry the registered firearms outside her residence without any legal authority thereof. Ako ito ay ano ko na, last ko na ito na ano. Last ko na ito. Oh, nasaan dyan yung technical violation na sinasabi mo? Wala po yung mga implementing rules and regulation, yung mga revised penal code, binasa ko na, paulit-ulit na, wala pong technical violation. O ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung technical violation. Yan ba ay applicable doon sa ano? Doon sa nahuli o doon sa nanghuli? Ito po yung technical violation. Pag ikaw ay nahuli at nilabag yung iyong karapatang pantao, meron po doon, yun ang technical violation. Ang may violation doon ay yung nanghuli sa iyo. Yun ang technical violation. Kaya ikaw ay mapapawalang sala at pwede ka na magmulta na lamang. Yan ay ang magdidesisyon yan ay judge. Yun ang technical violation. Pag ang pagkakahuli sa iyo ay may teknikalidad. Halimbawa, example lang ito ha. Nahuli siya yung magandang baril. Aba, ay pinag-interesan ngayon ng mga humuli sa iyo. Napakaganda ng baril mo. STI na halos 1 milyon ang halaga. Dahil kargadong-kargado, kalahating milyon. Pinalitan ngayon ng baril. Ang iprinisinta ibang baril. Yun po ang technical, may technical sa pagkakahuli sa iyo. Oh, hindi tama ang pagkapresenta sa huwes o sa piskal na may pagkakamali sa pagkakahuli sa iyo. Oh. Yun ang may technical. Ang technical violation po ay doon sa nanghuli, hindi doon sa hinuli. Kaya siya ay bumaba ang sentensya dahil may technical ang pagkakahuli, technical violation nung nanghuli. Yun ang ating tandaan na. Kaya dapat alamin din natin yung karapatang pantao natin. Halimbawa, hinuli yung baril natin. Lumampas ngayon ng 15 days. O lumampas yung, kasi merong ano yan eh. Hindi ako sure kung ilang. Dapat yan, magawa na nila yung kaso at ma-present na nila sa piskalya. Ngayon ay lumampas na. Paso na. Ha? Lumampas na. Hindi agad nila nagawa ng demanda, ng habla. Yun ay may technical. May technicality doon.
Oh. May technicality sa pagkahuli. Marami po yung technicality, kaya mayroong tinatawag sa atin na rules of engagement. Ang mga pulis, alam nila yan. Pag sila ay lumabag sa rules of engagement, kahit pa ikaw ay may kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng, yun ang tinatawag na technical violation. Sila ang may technical violation, hindi ikaw. Walang technical violation na sinasabi dun sa may-ari ng baril. Binasa ko ng lahat yung mga batas na yan. Hindi natin, kaya yung sinasabi mong nagmulta na lamang, yung namaril na nagmulta na lamang, hindi natin alam, nung nagmulta na lamang ng 60 pesos at hindi natin alam kung ano yung technical violation ng mga nanghuli doon. Pwede yun. Pero walang technical violation doon sa batas. Dapat nating intindihin yan. Hindi po ako sa nagmamagaling. Ako po ay hindi abogado, pero ako po ay nagtatanong sa mga abogado. Actually, meron po akong bayo na abogado na sumasama ako lagi dyan sa hearing pagka ako ay nagbabakasyon sa Bulacan. O shout out kay Attorney Placido De Leon Jr. O shout out din doon sa kanyang 2 anak na abogado na doon din ako nagtatanong. May 2 anak pong abogado yan. O shout out kay Omar De Leon at kay Placido De Leon III. Yung kanyang panganay na anak. 2 po ang anak na abogado niyan. Siyempre, hindi po ako nagyayabang, hindi ako abogado, pero dapat magtatanong tayo sa mga abogado. Pagka meron tayong hindi naintindihan sa batas, pag meron ako hindi naintindihan sa batas, tawag. Tanong, ano ba ang pagkaintindi ko dito? Tawag po tayo. Ngayon, tapos na. Ayaw ko nang ulitin pa ito. Last na ito. Kaya ko lamang ito inulit ay dahil doon sa mga doon sa 1 degree. Baka hindi pa ninyo alam yung mga 1 degree na pwede pang tumaas yung kaso ninyo. Binasa ko kanina, may mga 1 degree. Mga may extra barrel kayo dyan at nahuli yan. At nagkakaso kayo, extra, may 1 degree pa kayo. Tataas pa. Baka madubli pa. Hindi ako magsasabi niyan, yung huwis. Ngayon, titimbangin ng huwis yan. Huwis ang nagtitimbang yan, yung judge. Kaya nga yung pagka namali ang presenta ng ebidensya, may teknikalidad yun. Yun ang sinasabi na technical violation. Ang nagkameron po ng technical violation ay yung nanghuli. Kaya ka mapapawalan sala. Alam ng mga abogado yan. Kaya pag ang mga abogado, hahanapan ng butas yan. Hahanapan ng butas. Pagka hindi ka dumaan sa babanatan agad ng abogado yan. Motion to quash. Yung magagaling na abogado, alam ng mga abogado yan. Motion to quash agad yan. Ibig sabihin, basura ka kagad yan. Hindi na mga ganong banat ng magagaling na abogado. Kahit ako hindi abogado, alam ko yan. Kaya, pagka nakakitaan ng technical violation yan, babanatan agad ng abogado yan. Motion to quash. Sipain yung kaso na yan. Kaya yung mga pulis, yan ay maingat yan sa paghuli, sa paghawak ng ebidensya. Dahil pwede silang mateknikal. At pag sila ay na-technical, baka sila pa ang makasuhan. Ang daming mga pulis na natatanggal sa serbisyo dahil sa ganyan, technical violation. Yan ang sinasabi. Kaya nga maraming pulis ang nawawala ng trabaho sa serbisyo. Yan mga technical violation. Ang technical violation po, kaya ikaw ay hindi naparusahan, ay nagkameron ng technical violation yung mga humuli sa iyo. Maliwanag. Ay nako. So, ayan. Sharido Dolco. Ako ay hindi na magpapaliwanag. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ay it's up to you. Suko na ako sa iyo. Wala akong nabasa na ano paman. Wala akong nabasa na technical violation. Binasa kong lahat. Implementing rules and regulation. Mismong yung batas. Ay wala talagang technical violation dyan na mababasa ka. So hanggang dito na lamang yung aking dito. Yung aking
yung aking yung aking paliwanag dito. At saka ko na lang sasagutin yung yung kay Nueva Prepare next video kasi 20 minutes na tayo, napahaba yung paliwanag ko doon. Okay, Nueva Prepare, okay. Sasagutin ko yung iyong maganda yung iyong buti na sabi mo yan. Okay, maraming salamat sa inyo and God bless you.